Sige, ikot po tayo. Kumabay po tayo at least 3. Amen? Sabihin nga natin, I'm glad you are here. Amen. I'm glad you are here. Glad you are here. I'm glad you are here. I want to say I love you. Sing it. I'm glad you are here. I'm glad you are here. I want to share my love. For we are one. For we are one. Oh, kapit-kapit tayo na kamay. For we are one in the family of God. For we are one. For we are one. For we are one in the family of God. Sing it. For we are one. For we are one. For we are one in the family of God. Amen. Tayo po lahat ay makakaupo na. Praise God, praise God, praise God. So napakabuti ng Diyos. Ang ganda ng huling inawit ni Pastor Tim. No, at least spirit moving, talagang napakabuti ng Diyos. Amen. Amen. Sabi mo sa tabi mo, laging mabuti ang Diyos. So, nais ko rin mag-testify sa Lord at purihin ang Panginoon. Talagang dati mga schedule ko, ina-arrange ko, bagamat nagle-less po ako ng ibang commitment sa labas. So, dati ako po yung chairman ng buong San Pablo ng kapastoran. Ay tinanggap naman ng elders na hindi na muna ako. Pero nag-request sila, yung mentoring ay itutuloy ko. So nagpapasalamat ako sapagkat God is our healer. Amen? Sabihin nga natin, Jesus Christ is my healer. Ang Diyos ang nagpapagaling sa bawat isa. Kaya ang buhay natin ay paganda ng paganda, palakas ng palakas. Amen? Amen? Paasenso ng paasenso. Paganda ng paganda, papogi ng papogi. Amen? So lahat, no? Napakahalaga. You need to bless yourself by saying life to you, by saying good things to you. Lord, I am healed. I am highly favored. Amen. God is good to me. God is good to my families. Amen. So, palapakan natin ang Diyos na buhay. Amen. So, wala kayong napapansin sa ating unahan. Medyo kailangan lang natin yung cable. Hindi po natin So, inaayos pa ng media yan. Ating pagpapasalamat. Pero nalulungkot siya dahil nagsosolo. No? Gusto niyo po ba magkaroon ng kapatid to? Mahina yata. Then, tapos na po ang scheme code. Then, kanina kinausap ko po yung pintor. Kumuha talaga tayo ng professional na painter. At yung pong CR, tatapusin na ng pintura hanggang sa kitchen at yung terrace. Yung labas. Yun muna unahin po natin. And sooner, pag nakita ko po maayos, paayos ko itong stage. Amen? Amen po ba? Kaya ang Diyos ay napakabuti, marami tayong gastusin, may anniversary, may sinusweldohan tayo, pero ang Diyos ay napakabuti. Amen? Ito po ay kas natin binili. No? Ayan po ay, nag-ikot kami ni Pastora, no? Maraming mura kaso hindi branded ang tatak. Sabi ko, hindi, tayo pupunta. Sabi ni Mrs., punta tayo na SM. So nakita ko, nag-sale. Dating 29,000, nung nakuha natin ay 22,000. Amen. Yan po, Skyward, Toshiba, at high-end na po siya. Kaya nung aming tinrial, ay meron po yung Wi-Fi, YouTube, everything. Pwede po yung, ano nga ba tawag doon? Mirroring ba yun?
So yung cellphone ko diyan ko na i-function. Kaya yan ay preparation sa glorious anniversary. Amen? Amen. So ito pong screen na ito, pasamantala lang yan. Amen? Ikaw, pansamantala ka na dyan. Amen po ba? Dahil yan po, ilalagay natin doon para yung magsosong lead, doon na lang babasahin muna. Amen po ba? Doon ilalagay yung gagawa namin ng paraan para po yung monitor sa likod, doon na nakatingin yung song leader, doon na nakatingin yung backup. Ako'y nahihiya na sa ating accountant na si Jane. Lagi nakaganon, ako'y nahihiya na, baka biglang mag-stiff neck. No? Amen? Kaya God is a God of completion. Kaya sabi ko nga, wala tayong Koreano, wala tayong Amerikano, pero meron tayong isang Hudyo. Ito ay si Jesucristo. At pamilyang katulad niyo. Marami nagtataka nga na grabe naman kayo kung kailang pandemic, nagpatayo ka ng church at walang tigil. Sabi ko, ako'y nagpapasalamat sapagkat pinangungunahan ko lang ang kongregasyon ng Life in Christ. Ang napakaganda ron ay yung mga miyembro ng Family Life in Christ ay sinusuportahan yung panag-inip ng Diyos. Amen? Yung pangitain. Kaya, after the anniversary, lalagyan na po natin ng biga yan. No? Biga. Kukumpletuhin po ang biga, may mga bakal na sa likod. So, mag-iipon ulit lang tayo. Then, pag ganun nalagyan ng second floor, yon. Kaya for the meantime, ang children ministry gagawa po ng kubo dito sa likod. Nag-usap na kami, lalagyan po ng kubo yan para maganda. At doon sila. Amen? Amen po ba? So, magandang umaga sa inyo lahat. Buksan po natin Bible sa 1 Timothy chapter 6, verse 12. Mapapansin natin sa mga talatang ating babasahin ay ito yung bunga ng at katuparan ng pagkikipaglaban ng mga unang mananampalataya noong unang panahon. Amen. Mapapansin natin po sa Pilipinas at ngayon pinag-uusapan ng Metro Manila patungkol sa jeep. Amen. Isang linggo. Pero may mga positibong comment, mayroon namang hindi magandang komento. Pero na-bless ako sa isang artist. Ang artist na ito ay ipinicture niya noong 1960 ay ang uniqueness ng Philippines ay jeepney. And that is the culture of the Philippines. At ang jeep ay inadapt ng Hawaii. No? Nagawa dito sa Pilipinas yung jeep. At ang isa sa sinakyan sa buwan ay yari ng jeep. Amen po ba? So, balik tayo sa history. So, mawawala daw ang imahe ng kultura ng Pilipinas pag nawala yung jeepney. Amen. So, yun ang pinagtatalunan. Alam nyo, habang yun ay pinapakinggan ko sa YouTube, biglang ito, naipanganak tong teaching na ito. Ito naman yung tinatawag na pananampalataya. Yung minana natin pananampalataya, it is not because of the culture of every believers 1,000 years ago. But it is very important na ito ay maitawid generation after generation. Amen. Amen po ba? Hello. Kaya napakahalaga yung ating pag-uusapan ngayon. And my title today is Keep Your Faith Alive. Sabihin nga natin, Keep Your Faith Alive. So habang aking binabasa po at iniipon, yung ilang mga references ng Bible, ay napatahi-tahi ko na ang isang sikreto ng isang matagumpay na mananampalataya, hindi lamang dito sa lupa, kundi ito ay magiging daan papunta sa langit. Hello? Kaya yung pagkakilala at pananampalataya mo sa Panginoon, ito yung hagdanan mo dito sa lupa. Mararanasan mo na ang blessing ng pananampalataya.
Amen? At yun din ang pag-uusapan doon sa langit kung paano mo sinampalatayanan at paano mo kinilala ang Diyos na nagliligtas. Amen. Kasi maraming lumalabas na mga doktrina, maraming lumalabas na iba't ibang katuruan, nawawala doon sa pinakasentro ng kahulugan ng ating pagiging Kristiyano, yung katagang living, the just live by faith, not by sight. Samantalang yun ang ating taguri sa ating amang Abraham na ating nakuha. He is a father of faith. Amen. He is a father of faith. Kaya makita natin ang book of Hebrews chapter 11, ito ay kinalalaman ng golden history about the men of God who live by faith. Kung iisa-isahin natin ang book of Hebrew, na sa chapter 11 na andon yung tinatawag na history and the man of faith. Kaya napakahalaga. At ang sabi ng Bible, buksan po natin again, 1 Timothy chapter 6, verse 12, let us read it. So makikita natin, ang sabi, fight the good fight of faith. Sabi natin, fight the good fight of faith. So ang ibig sabihin, may labanan. Huwag kang papayag na ito ay mawala. Huwag kang papayag na ito ay manghina. Kundi si Apostol Pablo nagmensahe kay Timoteo na Timoteo, ipaglaban mo ito. Makita natin, the generation of Old Testament, talagang itinawid nila. Itinawid. Right? Eme po ba? Parang itinawid ito. Kinuha nung sumunod. Kinuha ng next generation. Kinuha ng next generation. So, dumating kay Paul. So, si Paul kailangan, bago siya mamatay o umalis o matapos ang kanyang paglilingkod, meron siyang dapat na pagpasahan ito kung paano pinaglaban ni Abraham ng ating mga forefather. Pagdating kay Timoteo, ay hindi mawala ng kabuluhan. Amen. Amen po ba? So I want to acknowledge si Lola. Lola, ano pangalan nyo? Kasama po Apo, di ba? Apo nyo? So ang ibig sabihin, yung pananampalataya nyo, inaabot nyo sa Apo nyo. At yung mga Apo nyo, iaabot sa kanilang magiging anak. Yun ang ibig sabihin ng verse na ito. You need to fight the good fight of faith. Kaya yung mga magulang na isinasama ang pamilya, ay nais nila kung ano yung pananampalataya nila ay may transfer nila dahil yun ang sekreto ng matagumpay na pamilya. Kaya sabi dito ni Pablo kay Timoteo, ay binata kasi, bata pa si Timoteo, fight the good fight of faith. Take hold of the eternal life to which you are called when you made your good confession in the presence of many witnesses. Kaya kailangan yun. Para bang nagsimula ka ng tama, matatapos ka na wala kang naging problema. Tama pa rin. Kasi nagsimula ng tama, kahuli-hulihan naging mali. Nakuha niyo po ba ako? Amen? Nagsimula ng puspos, natapos ng upos. Okay na pos. Amen. Sabi mo sa tabi mo, huwag kang kakapusin. Dahil hindi nakapaglaban, kasi ang daming kakompetensya. Ang daming kaaway ng pananampalataya. Maraming kahati ang pananampalataya. At kung hindi natin maunawaan ito, after how many years? 10 years, after 10 years, ilang dekada, ano na nangyari? Amen? Amen po ba? Kaya yung mga kabataan na sinasama kayo ng nanay nyo, yaan ay paghahanda upang ang pananampalataya ay inyong kamulatan din. Amen? Amen po ba? So palapakan natin si Lord. Another verse, 2 Timothy chapter 3, verse 10.
Ano sabi ng Bible? 15, sorry. And how from infancy, tinan nyo, infancy, kausap ni Pablo ito, si Timoteo. Mula nung naisaalagaan talaga mula nung ikaw ay infant pa. Ano sabi ni Pablo kay Timoteo? You have know the Holy Scripture, which are able to make you wise for salvation through faith in Christ. Kaya makita natin, infancy, ibig sabihin, ipinapaliwanag ni Pablo mula nung ikay bata sa pamamagitan ng salita ng Diyos. Ang sabi, through the Holy Scripture, which are able make you wise. So ang ibig sabihin, habang kinekeri natin ang pananampalataya, you need to be wise. Lalo-lalo na sa pakinig ng mga messages sa YouTube. Soundly very sweet, but at the back of the preaching, there is a losing doctrine. Nawawala sa sentro ang Panginoon. Amen po ba? Hello? Kaya ang sabi dito, yung pinaka-foundation ng pananampalataya is sabihin nga natin, Holy Scripture. Kaya dapat tayo ay maging mabasa, mapagmanman. Hindi sa idea, hindi sa ganda ng komento, kundi ano ang sinasabi ng Biblia. Kaya sa Bible School, ako po ay administrator din ng Bible School. I will see to it the very important doctrine from the Scripture ang matutunan. Kasi maraming pastor na mga bagitong pastor, gusto nila maglingkod sa Panginoon, pero minsan umaasa doon sa mga YouTube, umaasa mga teaching ng mga foreigner, nalilimutan nila na mismo sila dapat pag-aralan nila ang Biblia. Kaya pag inadapt nila, doktrina na. Pag inadapt nila, yun. Kasi danger ang pagtuturo. Para ka naghagis ng tinapay, inuwi ang tinapay ng mga kumuha nito, at pagdating sa lugar na kanya pinuntahan, ipinamahagi nila din ang tinapay. Paano mo hahabulin ang tinapay kung ito ay may lason? Nakuha niyo po ba ako? Hello? Kaya we need to understand the very strong foundation of faith from the Holy Scripture, we are able make you wise. Mag-i-increase ang iyong understanding from the Scripture. Amen? Amen po ba? For salvation. So makikita natin, yung connecting benefits ng faith ay ang kaligtasan. Pag mali para ng palataya, mali ang kaligtasan. Pag mali ang pagkuha sa Biblia, mali ang kaligtasan. Amen? Amen po ba? Kaya kailangan, hindi lang tuwing linggo tayo nakakabasa ng Bible. Mas maganda magbasa tayo ng aktual sa Bible. Balikan natin. Kaya meron pong 4 gospel, Matthew, Mark, Luke, and John. Diyan natin mapag-aaralan the birth of Jesus Christ, the deity of Jesus Christ, the lordship of Jesus Christ, doon sa 4 na gospel. Kaya ang tawag doon, the gospel of Jesus according to Matthew. The gospel of Jesus according to Mark, hindi aklat ni Juan, no. The gospel of Jesus according to John. Amen? Amen po ba? Kaya napakahalaga ang Holy Scripture. Holy Scripture. Kaya minsan ako nagtataka, maraming mga sikat na preacher, natapos ang preaching, walang kinote na verse. Ang kinokote, mga idea ng tao, galing sa libro. Amen?
kinukutang author ng libro na kanyang binabasa. Ang tawag ko doon, bookies. Book can give you information, but the Bible can give you transformation. Maging kasi lang ang ano mo doon, ang kaalaman mo. Pag-aralan mo love, pag-aralan mo grace, pag-aralan mo everything. Pero ang tanong, nag-increase nga ang knowledge mo, pero hindi na-transform ang buhay mo. The central message of the Bible is transformation. Amen? Kaya napakahalaga, salvation. Sabihin nga natin, salvation through through faith. In Christ Jesus. Kaya ang life in Christ, Christ-centered po tayo. Amen. Amen po ba? Hello? Pag pinangaral ko na ako ang mga tagapagligtas, maghiwa-hiwalay na tayo. Baka ako sa impyerno din mapunta. Amen? Kailangan ang si Kristo ang may tataas. Napakahalaga. 1 Thessalonians chapter 7, verse 8. Chapter 1, verse 8. The Lord message, tingnan natin ang epekto sa Thessalonica concerning faith. Ano sabi dito? The Lord message rang out from you, not only in Macedonia and Achaia. Your faith in God, sabihin nga natin, your faith in God has become known everywhere. Therefore, we do not need to say anything about it. Dahil ang pananampalataya mo ay balitang-balita, sabi ng Bible, wala na akong masabi. In other words, one ako say. Bakit? Tama ang pananampalataya mo. Amen. Amen po ba? Yan ang effect ng pananampalataya. Kumalat yung pananampalataya kasi si Pablo ay nag-journey. Marami naman siya dinap ng mga ibang paniniwalang Diyos, lalo-lalo na sa Corinto, sa Colossian. Kaya doon sa book of Colossian, ay binigyan ng emphasis ni Apostol Pablo about the supremacy of Jesus. Kasi meron secondary sila. Hello? Pero ang sabi ni Pablo, yung supremacy, pinakamataas, walang iba kundi si Jesus Christ. Amen? Amen po ba? Kaya, bibisitahin lang natin. Kaya napakahalaga yung word na yun. Therefore, we do not say. Ang sabi diyan, the Lord message rang around on you, not only Macedonia, your faith in God has become known everywhere. No? Grabe. Ang another word, nagkaroon ng impact. Sabi nga natin, impact. Yung pananampalataya mo pinag-usapan. Amen. Hello? Sabi, grabe nangyari sa buhay mo. Bakit? Anong sikreto mo? Pananampalataya sa Diyos. Amen? Ipapakita ng Diyos na ang pananampalataya mo ay iaangat kaysa iba. Ipapakita ng Diyos ang buhay mo ay angat kaysa iba dahil sa sinasampalatayan ng mong Diyos ay buhay magpakailanman. May problema pero nagpapatuloy ka. Hello? Naalala noong ako ay binata na born again nga ako, naging Christian, na ang balita doon sa barangay namin, nagpalit na raw kami ng relihiyon, nung na-persecute ang pamilya namin. At lalo nung ako'y nag-resign sa trabaho, lalo na ako na-persecute. Ako daw ang may topak. Gawa na ng ganda ng trabaho ko, bigla ako nag-resign at nagpipreach ako sa kanto-kanto. May hawak na mikropono at may trompa. Pero purihin ng Panginoon, yung pananampalatayang yun ay nagkaroon ng impact. Amen? Hello? Amen po ba? Kaya lagi ko sinasabi sa kanila, ang pananampalataya ay mayroong kapangyarihan. Amen. Na pag naglalakad ako dati noon, ayan na si Raulo, si Jimmy, tinan mo.
pero na binago. Amen? Amen po ba? Magiging blessing ka sa pamilya mo. Magiging blessing ka sa komunidad mo. Sabi nga ng mga tsuhin ko ay huwag ka makikipag-usap dyan kay Jimmy, maloloko ka. Tapos sabi na sa tsuhin ko, ay huwag mo ngang isama yung aking anak, mas gustuhin ko pa nagiinom yan kaysa mag-Bible study katulad mo. O hanggang ngayon, adik, labas-pasok sa kulungan. Nagkasalubong kami. Hindi mo pinasama yun nangyari. Kasi akala nila ay religion. Hindi nila alam, hindi naman religion at ginagawa kang religious people. No. Ikinukunik ka lang ng Diyos sa panuntunan ng pananampalataya na may relasyon sa Diyos. Amen po ba? Dahil napakarami religion na sa Pilipinas, sa Security Exchange Commission, doon nakarehistro ang ating church. Kaya nabigyan tayo ng lisensya magkasal. Dahil pag hindi nakarehistro, ayaw man natin sabihin, ay quorum, sabi nga nung iba. Pero ang life in Christ, nakaregistered yan. Kaya we can issue, I can sign legality sa kasal, ino-honor ng gobyerno ito. Amen po ba? Amen. Kaya makikita natin, yung pananampalataya ay ginagalang din ng gobyerno. Amen? Yung birth certificate na ini-issue natin, pag nag-aral ang anak mo, i-honor ng, eskwelahan. Yung baptismal certificate o yung dedication certificate, very powerful. Naalala ko yung kaibigan ko taga-Alaminos, nagpunta ng US, gusto niya kuhanin yung kanyang anak. Pero yung anak ay medyo nagka-problema ang registration. Tumawag sa akin, hindi siya, baka pwede patulungan mo ako. Bakit? Kailangan ko ng isang dokumento. Ang possible and legit na hinihingi ng immigration ay church document. Kailangan ko ng child dedication na ang batang ito ay anak ko. Nakuha niyo po ba ako? Amen. So sabi ko, sige. Ginawa ko, pagkatapos pinirmahan ko, nung pinadala, at ngayon, dalaga na, nasa Amerika na. Nakuha niyo po ba ako? Amen? So, ibig sabihin, yung pananampalataya ay mayroong spiritual, may eternal, at may physical benefits. Kaya ang pananampalataya, ito ay napakahalagang pundasyon bilang tayo ay Kristiyano, maunawaan natin. Tuloy po natin. Sa Luke chapter 1, kindly read. The apostle said to the Lord, "Increase our faith." He replied, "If you have faith as small as a mustard seed, you can say to the mountain, mulberry tree, be uprooted and planted in the sea. It will obey you." And that is superpower. Amen po ba? Sabihin nga natin, I have superpower. Biro mo? Pero kailangan ay manampalataya ka. Biro mo, ang hinihingi lang ng Diyos sa atin, ha? The apostle said to the Lord, increase. Kailangan increase. Sabihin natin, increase. So kung gusto mo mag-increase sa sweldo mo, increase mo muna faith mo. Amen? Amen po ba? Kailangan yung increase nagsisimula sa pananampalataya. Why? He replied, if you have faith, small, a mustard seed, you can say to the mulberry tree, be uprooted. Kaya pwede mo palang kausapin. Amen? Amen. Ikaw sumpa ng kahirapan, kinakausap kita. Ngayon 2023, wala kang karapatan sa aming pamilya. Binubura ka namin. Lumayas ka! Sabi mo, pakinggan kaya ako ng Diyos? Hindi. Kailangan may pananampalataya ka. Amen? Kasi sometimes, tayo ang nagiging bunga ng negatibong nangyayari. Nasakit ang katawan ko. Kinumpisal mo pa. Kaya bisa nga pag kami nag-uusap ni ang aking magandang asawa, sabi niya, anointed ka mag-preach.
I-preach mo sa sarili mo, sweetheart, you are healed. Amen! Praise God! Amen! Amen! Napakahalaga kasi, the recipient of our positive confession, number one, those who speak well. You need to bless. Amen? Amen ba? Avoid negative utterances. We are not extreme believers, but we are wise believers. That sometimes binabantayan ng demonyo ang lumalabas sa labi. Dahil hindi alam ng demonyo ang nasa isip. Only God can know our understanding. Kasi He is the all-knowing God. The devil is not all-knowing. Ang binabantayan ng demonyo, lalabas sa labi mo. Kaya dapat yung pananampalataya mo, i-exercise mo by using a positive confession over your family, over yourself, over your career, over your study, over your work. I am highly favored. Kahit may problema sa kumakanya, Lord, inaangkin ko, ako mapopromote. Amen. Hallelujah. Hello? Every day is the product of our confession. Kaya early morning, mag-give praise ka, Lord. So, Lord, salamat po sa umagang ito. Napakaganda. Amen. Na bawat plano mo sa amin. Amen. Kaya kanina, habang nagpapakanta si Pastor Tim, ang ganda nung wording. You know, as you worship God, pag meron gano'n, Lord, thank you. Yes, totoo yun. Napakabuti mo sa akin. Napakabuti mo sa akin. Amen? Sabihin nga natin, napakabuti mo sa akin, Lord. Napakabuti mo sa pamilya ko. Come on. Napakabuti mo sa pamilya ko. Napakabuti mo sa asawa ko. Amen? Kahit medyo may kaunting saradong mata. Medyo, Lord, napakabuti mo sa aking misis. Napakabuti mo sa aking anak. Ang tali-talino niya. Amen. Kahit bumabalik sa eskwelahan. Lord, may honor ang anak ko. Praise God. Amen po ba? Hello? Amen. Yung aking pong chef, minsan kapag kami nagsishare ni Mrs., kasi sabi ko nga, di mo kalain wala naman sa lahi namin na magluto, pero yung anak natin, naging chef. Kasi lumipat siya ng company na mas maganda raw, mas malaki ang sweldo niya. Sabi ko, okay lang yon, but have faith in the Lord. So, pumunta siya, at yung pinaka-executive chef ay isang Spanish, at ang magandang pabor, yung asawa ng Spanish, Pilipina. At ang sabi nga ng Pilipina, ang mga Pilipinong cook, malinis sa kusina. So, pinuntahan naman ng aking gwapong sikulot, nakamukha ko. Abay, purihin ng Panginoon. Sabi ko, hindi po man siya nag-a-apply, meron na kami positive word, Lord, in Jesus' name. Nung pumunta doon sa hotel, pinagluto lang siya, sige, pagluto mo ko. At nung matapos yung lutuin, okay, balik ka. Nadali lang siya dahil doon sa dati niyang trabaho, wala pang kapalit. Walang mapili. Pero ngayon, halos may 1 buwan na. Nasa 1 buwan na. Nanaando sa ko, ang ganda ng uniform ha, opa. No? Kung makikita natin, that is the result of our confession. Kasi create from nothing to everything. Di ba sabi na Hebrew, what is faith? What we hope for. Yung inaasahan mo. Kaya kung ano yung mga inaasahan mo, ideklara mo. Amen po ba? Full time kami, napatapos namin anak namin, wala kami negosyo. Yun lang, pananampalataya lang ang puhunan. Amen po ba? Kasi mahirap din ka may kaagaw, overconfidence ka dahil bakit? May pera ka, may kabuhayan ka, doon mo nakapokus ka, nawawala pananampalataya mo. Ang kailangan, you exercise, huwag matabunan ng kakayanan ng tao ang pananampalataya dahil pananampalataya ay yung hindi kaya ng tao, kayang gawin ng Diyos. Amen? Kaya nga to see is to believe yung iba. Best, pero sa Diyos, believe and you will see. Amen? O nananampalataya kayo? Na may TV na dito? Ura, basyan, Amen? Meron ka na 55 inches para pilay Kung maglakad yung ating, kawawa ka naman nagsosolo ka dyan.
Huwag ka mag-alala. Bago mag-anniversary, meron ka na. Pero kailangan lumuhod ng 20 times kasi nag-canvas ako 20,000. Amen? Samahan niyo ako sa pananampalataya. Amen? Sabihin mo natin, sasama kami. Praise God. Palapakan natin ang Panginoon. Kaya makikita nyo, bago maglinggo, Pastor Conrad, bubutasan na natin na. Pastor Ivan, order ka na ng mga cable. So, that is faith. Itong Hagay, faith, di ba? Nakuha nyo? Amen? Kaya napakahalaga, atin lang pinupulot yung naging sikreto ng ating mga ninunong nananampalataya sa Diyos. Si Abraham, no? Si Noah. Di ba? Ang dami. At yun lang. At ang nakaka-bless doon na ito. Yung Diyos nila, Diyos mo rin. Amen. Sabi mo, yung Diyos nila, Diyos mo rin. O, huwag ka mag-aalinlangan. Amen. Huwag ka mag-aalinlangan. Minsan yun ang nagiging kalaban nito noon. Kaya, Lord, thank you for the faith. So, makikita natin, Hebrews chapter 11, verse 5. Nasa introduction pa lang ako, ha? Binabasa ko na yung mga reference. Nais ko mapuno muna tayo ng Word of God. Ano sabi ng Hebrews chapter 11, verse 6? Without faith, it is impossible to please God. So that, we need to fight the good fight of faith. Itawid mo ito. Dahil mismo ang prinsipyo ng Biblia sa Hebrews 11, nung inisa-isa ng Panginoon ang mga great men of God, ang isa sa sinabi niyan, without faith, we cannot please God. If you want to please your God, have faith in the Lord. Amen? So pray to the Lord, Lord, increase our faith. Okay, amen? Eh, naalala mo, Kuya Tano, Kuya Tita, di ba ito kakalahati ng araw? Tandaan nyo? Nilulumot na. No? Pag ako'y nakatayo doon, nakatingin na lang ako. Lord, increase our faith. Amen? Hello? Panginoon. Pero purihin ang Panginoon. Ito yung bunga ng ating pananampalataya. Biglang may kinatok. O magpapaluwal kami ng materyales. Praise God, tayo po ay hindi nadidelay ng pagbabayad doon sa ating binabayaran dito sa mga bakal. Nagbabayad tayo na 17,000 monthly. Amen? Kaya pag pumapasok po yung mga contribution natin, ay ginagamit ko yung ika-6 na senses ko. Ano ba ang first senses? Seeing. Hindi ko tinitingnan ng halaga. Feelings. Smelling, tasting, hearing. Ang ginagamit ko, sense of faith. May mga bagay na imposible na pag tiningnan ng visible eye, hindi mo kayang maunawaan. Pero pag dumating na yung mga imposible, gamitin mo na ang sense of faith at lahat ay magiging posible sa Diyos. Amen? Amen po ba? Amen. So remember, nung sinabi ko sa inyo, meron akong 10,000. O kailangan ko mabili. Pasok ka sa isipan ko, makakuha na kailangang hulugan. Walang pananampalataya yan. Di ba? Siyempre, ang Panginoon, nakumpleto. Amen po ba? Nakumpleto. So, nung aking pagpunta ng SM, sabi ko, kulang na lang ng 2,000, dagdagan na lang ng church. Kasi, 20,000 ang aking kinatukan. Kasi ginamit ko yung prinsipyo, humanap kayo at makakasumpong. Humingi kayo at kayo ay bibigyan. Kumato kayo at kayo pagbubuksan, ay may kinatukan ako. Nagbukas, praise God. Amen? Kaya ang inyong bishop kumakatok sa inyo. Dahil nalulungkot ang isa. Gusto ang dalawa. Amen po ba? Amen. Amen po ba? O sabihin mo, pagbuksan natin. Amen. Amen. Kasi ang declare natin dito, glorious sanctuary. At ang magmamana nito kayo.
Pinangungunahan ko lang po kayo. Sabihin na natin, this is one of our legacy na during my time, na i-lead natin ito kahit imposible. Amen? At ako'y naniniwala, pag lumaki na yung mga anak nyo, pag isinama nyo dito, sasabihin na, Mami, Daddy, salamat dahil nagtulong-tulong kayo. Napakahirap naman kasi, yung apo na natin, ang kasama natin after 10 years, nangungupahan pa tayo, baka sabihin ng ating mga anak at mga apo, wala kayong ginawa. Amen? Amen po ba? So, ang ibig sabihin, ito ay inihanda natin for the coming generation. And have faith in the Lord, one day, dahil siksika na ang bayan, magkakaroon ng Life Academy sa lugar na ito. Do you believe Life Academy? Amen? Yan ay laman ng prayer natin. Kaya napakahalaga, no? And last verse, let us proceed. So, ang sabi dito, makikita natin, without faith, it is impossible to please God because anyone who come to Him must believe that He exists and that He rewards. Sabi natin, rewards those who earnestly seek Him. So, ang ibig sabihin, God will reward you if you have faith and if you please God. Pag na-please mo ang Diyos, dahil sabi niya, without faith, it is impossible to please God, there is a reward. Sabihin natin, reward. Di ba nauso sa, ano ba yung reward card? O, mayroon kayong reward. Kasi may mga points, di ba? Sa Diyos, pag ating itong sinampalatayanan, may reward. Kaya let us pray. So, I close sa ilang points na ito. Number 1, para ma-sustain and our faith keep alive, know your faith. Know what is your belief. And that is number 1. Know, kilalanin mo ang sinasampalatayanan mo. Be closer to the author of your faith. Because Bible says in Hebrew, Jesus Christ, the author and the finisher of our faith. And you must know, increase your intimacy before the Lord. Love God with all your heart. Be closer to the author. Amen? Hello? Know it. Kilalanin mo. Hindi lang isang beses mo napakinggan lang, nasasabihin mo, Lord, thank you, kinilabutan ako. No, but yan ay initial manifestation of God's love sa iyo. Pero let us go deeper. Magpakalalim ka, kilalanin mo pa. Dahil habang kinikilala mo, nagiging malapit ka at namamahal mo ng todo-todo. Amen? Sabihin nga natin, I want to know God. I want to know you. Sa pamagitan ng ano? By reading the Scripture. Amen? Kailalanin mo. Sa may mga asawa, bago kayo sinagot ng inyong butihing mga may bahay na mga misis, kinilala kayo. Tama? Amen po ba? Ako'y naniniwala, ang magandang Pastor Ira, kinilala muna ang guwapong-guwapo si Pastor Conrad bago niya maibigay ang matamis na oo. Kaya kung natatagalan, okay lang dahil kinikilala ka. Amen? Kasi may kasabihan na mundo, easy to get, easy to forget. Kaya yung mga dalaga, huwag mo nang patatagalin, baka ka naman kay senior citizen tayo, ayaw mo pa sagutin. Amen. Amen. So, ganoon din sa ating Panginoon. Napakahalaga na kilalanin mo. Hindi lang ang Diyos ang papakilala sa isang kilabot, sa isang pagpapala. At sabi, Lord, thank you, napakabuti mo. Binigyan mo ako nito, binigyan mo ako trabaho, binigyan mo ako ng kagalingan. No! Bahagi lang yan ng pagmamahal ng Diyos. Meron ka pa mararating. Kilalanin mo pa siya. And the basis, the object of our faith, no other than the Lord. The object of our faith, hindi si Bishop. Not people around you.
Kaya do not look to the people around you. Look unto Jesus. Amen? Even huwag kang titingin sa progress ng buhay mo. Huwag kang titingin sa kakayanan mo. Huwag kang titingin sa benepisyo ng mga material na bagay. Dahil pag nawala ang material na bagay, ano na mangyayari? But look unto Jesus. With or without, you have faith in the Lord and know Him deeply. Amen? Mas malalim pa na dapat nating mahalin at kilalanin. What is the basis of our faith? The Bible. Ano sabi ng Romans chapter 10 verse 17? Faith comes by hearing and hearing by the Word of God. Ang pananampalataya ay dumarating sa pakinig at pakinig ng salita ng Diyos. Kaya napakahalaga ang Biblia dahil doon may papanganak. Amen? Sabi nga natin, faith comes by hearing and hearing by the Word of God. O yan, may mga guru tayo. Pag ang isang paragraph ay inulit-ulit, napakahalaga. Sa Bible, yung John 3:3, Verily, 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 I say unto you, you must be born again. Ang ibig sabihin noon, inulit-ulit ito, mahalaga ito. At ganoon din ang pananampalataya. Hearing and hearing. Amen? By the Word of God. Comes by hearing. Kaya, hindi porke napakinggan mo na okay na. No. You need to hear and hear. Second time. Third time. How many times? Till the faith ay mag-sink sa heart mo. At masasabi mo, Lord, nag-increase ang faith ko. Amen? Amen. Yung gulayat ng buhay natin, hindi nating makikita. Dahil yung David sa puso mo, yung pananampalataya, kahit isang isiling lang, tumba ka. Amen? Kita nyo, yung si Saul, nakadepende sa kanyang weapons, isinuot kay David, suot mo yan, effective ako dyan. Ang problema, nung naisuot ni David, ay hindi makagalaw naman si David. Hinubad ni David. No, hindi ko kailangan yan. Pumulot lang siya ng 5 bato. Inilagay niya, may reserva siyang 4. Yung isa lang ginamit. Pero according to the history ng Bible, isa lang na bato ang kanya nagamit. Ang ibig sabihin, pag may pananampalataya ka, isang declare mo, kayang gawin ng Diyos yun. Amen? Amen po ba? Sabihin mo, kaya natin yan. And what we need, know your faith. Kilalanin mo kung sino sinasampalatayaan mo. Kasi baka pumupunta ka lang dito, niyaya ka ng nanay mo. Amen? Pinangakuha ka ng nanay mo, anak, dadagdag ako yung baon na 10 piso, sumama ka sa akin pagkalinggo. O di ganado kang pumunta, baka aga ka pa magbihis. Mama, ang bagal mo naman Hindi dahil sa faith, dahil sa 10 piso. Baka kaya ikanarito, niyaya ka ng boyfriend mo. Sabihin ng boyfriend mo, sige ka. Kaya naman yung kanyang girlfriend, laging napaganda, sige. O yan, sweetheart, sumama na ako sa iyo. Ang faith mo, wala sa Lord. Doon sa boyfriend mo na nagyaya. O kaya naman, niyaya ka ng girlfriend mo, kaya ikinaroon. Pero, ang sabi ng 1 Peter, ang pananampalataya, dinadalisay sa apoy. Katulad ng ginto, upang malaman ang kadalisayan nito. Nung dinalisay, lumabas, hindi pala pananampalataya kay Lord. Ang object, yung girlfriend. Ang object, yung nanay. Ang object, blessing. Are you with me? Are you there? Are you listening? Amen? Kaya with or without, we must be inspired and interest in our journey to journeying our faith because we know the author, the Lord Jesus Christ. Amen?
Mabasted man ako, Lord, dadalo pa rin ako sa life in Christ. O kaya mo yon? Get nyo? Amen? Hello? Kasi minsan, naipagpapalit si Kristo dahil kay Kristi. Nung wala si Kristi sa church, absent. Di ba? Amen. Pinagpapalit si Kristo kay Christopher. Kaya, kailangan know your faith. Ako ba'y narito dahil pinagpapala lang ako? Ako ba'y narito dahil pinagaling lang ako? Ako ba'y narito dahil umiyak ako? Ako ba'y narito dahil sa nanay ko, sa tatay ko? Ako'y narito kundi kilala ko ang sinasampalatayanan ko, si Jesus na tagapagligtas ko. Amen! Let us give the Lord a clap offering. Kaya know your faith. No. Means, know the foundation of your faith. Kasi ang pundasyon. Ang building na ito, yan, 4 na posting yan. Ang lalaking bakal na sa ilalim dyan. Minsan nagtanong, pwede naman ipatong lang. Hindi, lalagyan ng buo sa ibabaw yan. Ito nakita ko, makinig kayo. Pag hindi tayo founded sa faith, maraming ipapatong na blessing sa'yo. Right? Pag wala kang strong foundation sa faith, gigibain ka nung pagpapalang tinatanggap mo. Pero pag ikaw ay mayroong strong foundation na napakatatag, dumating man ang bigat ng pagpapala, hindi ka kaya igiba at mananatili ka matatag sa pananampalataya. Amen? Dahil ang tunay na pundasyon ay hindi ang benepisyo lamang, kundi kilala mo ang sinampalatayanan mo. Kaya sabi ni Pablo kay Timothy, even in your infancy, you know the scripture will make you wisdom to have salvation through Christ Jesus. So yun, napakahalaga. And point number 2. Point number 2. Feed your faith. Feed. Sabi nga natin, feed. Feeding is life. Nurture is life. Everyone grow when you nurture your life. Lahat. Ang halamang ito, kaya lumalagot gumaganda, pinipid ng water. Inilalabas para makareceive ng sunlight. Right? Lahat ng may buhay, pag pinakain mo, pag diniligan mo, masusustain ito at magiging buhay. Amen? So your faith, you keep your faith always alive because you feed your faith. Amen? Kahit anong mangyari. Amen? Ang sarap ng feelings ba yung dadalo mo lang sa church, uuwi ka na, sabi mo, Lord, sana Sunday na uli. Honestly, di ba minsan may pananabik, right? Kasi buhay eh. Naghahanap ka. Ba't natin binabalik-balikan yung restaurant na nakainan mo? Kasi nasarapan ka eh. Kasi good food. Kahit mahal. Meron nga kami pinupuntahan ni Mrs. dyan sa may Sampaloc Lake na Vietnamese, maliit na restaurant lang ngayon. Talagang Vietnamese na nagluluto. Umorder kami ng salad. Nung kami pumunta, wala. Sabi nung pinaka-owner, ay, umuwi na po sa Vietnam po yung mag-asawa. Nako. Wala. Kasi kahit anong layo, pag alam mong ikay lulusog, para ikay kumain, hindi importante kung mahal ang pagkain, hindi importante kung malayo. Amen? Dahil bakit? Kakain ako, lulusog ako, mabubuhay ako. Amen ba? So sabihin mo sa tabi mo,
Are you hungry? Gutom ka ba? Are you thirsty? Kasi sa isang taong gutom, hahanapin mo pagkain. Right? Amen? Kaya hanapin lagi natin. At sigurado, your faith keep alive. Amen. Let us proceed. Ano sabi dito? God's Word. Feed yourself, faith, like life itself, will eventually die if it is not receiving the nourishment. Mamamatay talaga. Hindi na nourish eh. Yung hindi ka na dumadalo, wala ka na pagbasa ng Bible, wala na. Nakakahiya man sabihin, nanlalamig ka na. Kasi nawala na yung sigla, nawala na yung pagkagutom, wala na yung nourishment. Tama? Amen? So, i-absorb na ng sarili mo yung ibang pagkain. Mas nagagalak at natutuwa pag ikay nasa pasyalan. Pero pag pupunta sa church, tinatamad ka na. Right? Amen po ba? Amen. Kaya yung interest mo, nawawala. Sabihin mo, Lord. Kaya si David talaga hahanapin niya ang kanyang kaluluwa. Ang sabi ng Psalm 42, katulad ko isang usa na natutubig, na nauuhaw sa tubig ng batis. Ganun ka hinahanap ng uhaw kong kaluluwa. Sabi mo, salamat sapagkat narito ka. Dahil hinahanap ng iyong kaluluwa. Imagine. Kasi ang hanap ng flesh din. Ang naghahanap sa presensya ng Diyos, yung kaluluwa mo. Sabi ni David sa Psalm 42, ganun ka hinahanap ng uhaw kong kaluluwa. Pakipos mo nga, anak. Psalm 42. Yung isa sa saying ni David na napakaganda. Wala po sa outline na umanula sa isip ko. The Holy Spirit is moving. So, si David, makita natin, kaya tinawag si David na he is a man after God's own heart sapagkat lagi niyang kinasasabikan ang presensya ng Diyos. O 42, kung paanong ang batis ang siyang hanap ng isang usa, gayong hinahanap ang Diyos ng uhaw kong kaluluwa. Kasi ang hinahanap ng katawan, punta tayo sa SM. Kahit walang pera, punta lang. Window shopping, window. Umuwi ka pagkatapos, ano nakuha mo doon? Wala. Kami pumunta lang na SM pag mababayad ng bill ng PLDT. Amen po ba? Amen. Kasi nalalamigan na ako doon. Amen. Sabi ni Miss, giniginaw ka na? Uwi na tayo. Minsan kasi, ang ganda sa paningin, pero minsan magtatanong tayo, anong benepisyo ang makukuha ko kung ako'y pupunta rito? Hindi masamang pumunta, pero pag lagi mo nang hinahanap at galit ka pag hindi ka nakakapunta ron, may problema. Amen? Pero si David, sabi niya, ang hinahanap ng Diyos, uhaw kong kaluluwa. Amen? Kasi you need to nourish your soul. Nourishment. Sabi nga natin, nourishment. O, tuloy tayo. We need to be by hearing the Word of God. Matthew chapter 4, verse 4. Jesus said, it is written, the man will live by bread alone. Hindi lang nabubuhay sa tinapay, kundi sa bawat salita. Do you believe ang tao mabubuhay ng ilang araw na walang pagkain? Noong ako po ay, binata pa ako noon. No? Lagi ako na-invite na speaker sa isang conference sa UP. Pero wala akong magawa dahil may standard sila. Ang bawat speaker magpapasing ng 10 days. Oh? No, yung grupo nila Ed.
Ay kung bakit naman ako'y paborito nilang, de kuya, maraming ako mabibigay preacher, pero sa Google, ang daming teaching. Ikaw, yung tinuturo mo, yan ang resulta ng paglilingkod mo. I say, thank you, glory to God. Pero kuya, kailangan mag-fasting muna tayo ng 10 days. Ha? Pero purihin ng Panginoon, discipline, pinapatay mo yung sarili mo noon. Amen. Amen po ba? 3 days, sumasakit na ulo ko. Naku niyo po ba? At ang puntahan ko doon sa Tiao, o si Brother Toots. Ay ko, Brother Toots, ang laki ng bahay na si Tiao, may mga kwarto. Makikituloy na ako dito. O sige. Mamaya, sige. Kakain tayo na hapunan, mamimim. No, hindi. Dito lang ako gusto ko mag-pass. Kaya yung asawa, kakatuka na umaga. Pastor, okay ka pa dyan? 3 araw ka nang hindi nalabas. Sabi ko, okay naman ako. Hindi nakatiis pag 5 araw, binuksan na. Nakaluhod ako. So makikita natin, hunger ka. Amen? Kasi, ang isang bagay na hindi mo makuha sa prayer, samahan mo ng pag-aayuno. Nakuha niyo po ba ako? Very proven yun. Nung nagsimula ang life in Christ, ayuno po ang pundasyon nito. Nung nagsimula ang Hagay, ayuno din ang pundasyon. Pumupunta ako dito, bagamat wala kang tubig lang. Amen? Amen po ba? Kaya makikita natin sa bawat pamilya, magkaroon ng pundasyon. Nourishment to your soul. Yung hindi kaya ng prayer mo, samahan mo ng pag-aayuno. Sigurado ako, kikilos ng madali ang Panginoon. Amen? Bagamat ang Diyos ay sumasagot sa prayer talaga. Amen. So makikita natin dito, Word of God, kasi pag nagpa-fasting tayo, humihina ang desire ng flesh, lumalakas ang spirit. Ginugutom mo ang iyong physical, samantalang ang pinakakain mo ang iyong spirit ng Word of God. Kaya kahit mahina ang katawan mo, malakas ang espiritu mo na andun ang Word of God. Amen? Kaya yun ay bahagi ng feeding. Feeding. Amen. Ayan, nagsisimula naman tayo. Anniversary, meron tayong prayer and fasting. Pastora Iday, lahat tayo mag-aayuno. Pwede ba tayo mag-ayuno? No? 1 week before? Hindi namang full fast. Kasi may full fasting, mayroong partial. Samahan nyo lang sa partial. Halimbawa ito, bagamat hindi record dito sa Bible, ang fasting mo, wag kang bubukas ang Facebook 1 linggo. O, di ba? Tahimik yung iba. Hindi ka kakain ng karne. Keto diet, sabi nga ng iba. O kaya naman, hindi ka lang kakain ng almusal lagi. Alas 4 simula nun hanggang alas 12. No? Paggising. Pero wag kang gigising na alas 9. Kailangan alas 4 gising ka. O kaya naman, magsimula tanghalian ng ipapas mo, magsimula ka alas 10 ng umaga. Yung mga nanay, alas 10. Pero to challenge your physical body, ipagluto mo pamilya mo na masarap. Para tinutokso pa sarili mo. Mamaya, kain kayo. Habang kumakain, kaya ko Lord, kaya ko Lord, kaya ko Lord. Mamaya, anak, tira mo ako, ha? Matatapos na fasting ko. Amen? Amen po ba? Kaya ko yan. Anak, tira mo ako. Tapos na pa, nagbi-break na ako, kakain din ako. Amen po ba? Feed your faith. Bahagi yun ng nurturing. Pinalalakas mo. Amen? Then another one is Christian fellowship. If you want to nurture your spirit, go to the church. No? Dumalo ka ng gawain. Yan, bahagi yun. Then prayer, and then worship. And let us go to the last. Number 3. Share your faith. Ibahagi natin yung pananampalataya mo. Huwag mo salohin. Amen? Amen po ba?
Tayo nagsishare ng faith, hindi para dumami ang napunta sa church. Hindi. Kundi dumami ang naliligtas. Amen po ba? Kaya makikita natin, you need to share your faith na yung kapitbahay mo. Alam niyo, sa kalilipat namin nung kami ay nangungupahan pa lang, glory to God, lahat na nagiging kapitbahay namin, naki-Christian. One day, after long years, ay na-invite ako sa isang church. No? I think church ni Kuya Angel. So nag-preach ako, then after ng preaching, may lumapit sa aking couple. Pastor, remember me. Yes. Kami yung kapitbahay mo sa Bagumpo. Dito na po kami nakatira sa Santo Cristo. Nag-for good na po ang asawa ko. Ayan. Oh, good. Ay malapit po ito dito. Malapit dito. Yung mister ko po ay kaibigan po yung asawa ni attorney. Okay lang. Pero natutuwa ko, ang lagi kong sagot, ang mahalaga, nagpapatuloy kayo. Hindi nawalan sa isa yung pananampalataya. Ang malaki kong problema, nawala na kayo sa church. Nawala na kayo ng gana na dumalo ng church. Nakuha niyo po ba ako? Amen? Kasi nawala na ng nurturing. Nawala na ng fellowship. Nawala na ng Word of God. So, number 3 means to share the gold. Ibinabahagi mo yung salita ng Diyos. Di ba pag tayo nakakain ng masarap, uulit-ulitin mo at ito pa minsan, isasama ko dito ang aking kapatid. Isasama ko dito ang aking anak. Isasama ko dito. Amen? Nung minsan kami may pinuntahan ni Mrs., sabi ko, Ma, you want to honor me? Yes naman. Naalagaan kita. Gutom na ako, pakainin mo ako. Eh, nando kami sa Ultimart. Nakita ko yung nature plate. Ito yung restaurant ng anak ni Pastor Angel. Nature plate, sa loob, sa gitna. Ay, pagpunta doon, nakilala ako, yung cook. Si Pastor Jimmy. Sige. Ano ba masarap dyan? Ito binabalik-balikan. Nahita ko doon sa binabalik-balikan. Hindi ako inalok doon sa hindi binalikan. Wala naman tindahan nag-alok na yan, hindi mabili yan, yung nakainin mo. Hindi. Ang ibibigay sa iyo, yung binabalik-balikan. Aba, ay talagang babalik. Yung nga, tanungin mo bulsa mo. Amen? Ay, natikman ko yung pizza, ang sarap. Ano ba yung ramen? Sa sobrang sarap ng ramen, ang ramen ko kinain. So, napakaputi ng Panginoon, talagang nahita ko doon sa binabalik-balikan. At sinishare mo. Amen? At kaya ako nalaman nyo, may nag-share sa akin. Try nyo kumain doon, ang sarap. Ang ibig sabihin, sharing your talk. Ito, sinishare mo. How much more the Word of God? Anak, sumama ka doon sa amin. May mga young people din doon. Right? Amen? Anak, sumama ka sa amin. Meron din mga young professional doon. Hindi ka mapapaliwala doon kasi gusto ko, kita ko yung mga young pro, kita ko yung mga young people, yung mga adult, di ba? You need to share the good things of God. Amen? Amen. Sabihin nga natin, share. At ako'y naniniwala, kaya tayo na-win because somebody shared to you. Kaya ako, alam nyo, kaya ako na born again, siniran ako. Kasi presidente ako ng union, sino maniniwala? Persecutor ako tatay ko. Tatay ko, pag dumadalo pa ng Bible study, naku tatay, chikmatic lang yan. Kasi pag umaalis ang bahay, ang bango-bango. Nakapamada. Kaya pupunta tatay ko, ang bango-bango. Amen? Pero ini-senior sa akin ang goodness. Ayon. Hanggang sa dinala sa aming probinsya, sa Gatit, Santa Cruz, Laguna, nagkaroon doon ng mga ministry, marami nakakilala by sharing the good news of God. Share your faith. Amen? Amen po ba? Huwag natin sarilinin. Your family, your friend, your neighbor. And go. Sige, tayo po magtatapos na. Tuloy natin. Romans chapter 1 verse 16.
Ang sabi dito, I am obligated. Sabihin natin, obligated. The Lord telling us today, not to command you, but we are obligated. Obligasyon natin. Ano sabi dito? I am. Sabihin nga na po natin, I am obligated. So lahat tayo, inuobliga ng Panginoon. Kasi nakuha mo pananampalataya, talaga sabihin ng Diyos, anak, isir mo. Ano sabi dito? To the Greek and non-Greek, both to the wise and foolish. That is why I'm so eager to preach the gospel also to you who are in Rome. Yan si Pablo. Kasi nung nag-start ang journey ni Pablo, he go to the Gentiles. At hindi siya natakot. Iba calling ni Pablo. Yung 12 apostol, pinahayo ng Panginoon, hanapin ang 12 tribo ng Israel. Pero si Paul is separate. Paul, do not go to them. Dito ka. Pumunta ka dito. Amen? To the lost sheep. Sabi ng Bible doon sa 12, go to the world. Go to the lost sheep of Israel. But Paul separated. Where? Going to the Gentiles. Ang ibig sabihin, ang kaligtasan para sa lahat. Both wise and foolish. Amen? Kaya makikita natin. Nung maliit pa si EJ, so pina-check up ko yung mata noon. Diyan sa harap na Central School, yung doktor sa mata dyan, anong pangalan no? Ha? Then, naka-jacket ako. Malamig. Nakalagay doon sa jacket ko, pastor. Then, pina-check up ko, nado yung doktor, sige. Pastor ka ba? Opo. Sino pa sa check up mo? Ito pong anak ko, check niyo po mata. Okay, check. Sinilip, ang dami mga process. Pagkatapos ito, binigyan na ako ng resulta. Sabi ko, Dok, magkano po? Ang tanong sa akin na ito, pastor ka ba talaga? Opo. Full time ka. Nagtanong ng verse, buti alam ko. O kaya kayo, mga Christian, baka kayo tanungin. Ang paborito natin, John 3:16. Itinanong John 3:14 to 15. O, biro mo yun? Challenge yun. Dok, yung po sinabi ng Bible, kung paanong itinaas ang ahas sa panahon ni Moses. Ang sino man, kasi during that time, ang journey ng Israel, napadaan sila sa maahas na lugar. At ang sabi ng Diyos kay Moses, ay maglagay ka ng isang ahas doon sa tungkod. Ganon din itataas ang anak ng tao upang ang sino man ang palataya ay hindi mapahamak magkaroon ng buhay na walang hanggan. Binuksan pa niya. Binalik ka, Pastor. Huwag ka na magbayad. Sabi, totoo. Sabi niya gano'n. Ang ibig sabihin, somebody said to him, alam mo, Pastor, I'm a Catholic, pero makita mo wala akong, alam niyo na, wala siyang mga naka-pray. Because I am a regular televiewer ni Pat Robertson. I know Benny Hinn, and I know what the pastor need. Huwag ka na magbayad. Ikuha mo na lang ng gamot yung anak mo. Sabi ko, Lord, salamat. Kita nyo? Nga lang, maghanda kayo, baka kayo magtanungin. Amen. Yung anak ng kaibigan ko, interview sa Amerika, sabi niya, I'm a Christian, may pastor ay nagkatira sa US, ako po ay kinukuha niya. Okay. May kinote. Okay, if you're a Christian, kindly recite this verse. Amen? Kaya, dun makikita, you need to nurture your faith. Amen ba? Ay kung sabihin sa inyo, ano sinasabi ng Acts 4:12? For God so loved the world that He gave John 3:16 yan. Okay? Amen po ba? Amen po ba? Kaya kailangan, napakahalaga,
na sa pagsishare, kailangan meron tayong alam. Alam natin yung Word of God, alam natin ang Bible, kung paano natin i-share na si Jesus Christ tagapagligtas, kaya kailangan magkaroon ka ng mastery mo, Jesus Christ is the Savior, Jesus Christ is Lord, Jesus Christ is the mediator between God and man. Kaya start to read the Bible. Every day. Amen? Amen po ba? And last one, number 4, as I close, guard your faith. Ang binabantayan, mahalaga. Amen po ba? Hello? Bantayan natin ang ating pananampalataya. Yung buhay natin, binabantayan natin. Amen? Yung minamahal mo, binabantayan mo. Ano mang merong tayo na binabanyo natin, binabantayan natin. The same, ang ating pananampalataya, more than gold, ang sabi ng Bible. 2 Timothy chapter 1, verse 14, guard the good deposit that was entrusted to you. Sabihin natin, guard the good deposit that was entrusted to you. Guard it with the help of the Holy Spirit lives in you. Bantayan mo. Kaya ito mga kapatid, ito. Meron tayong kababaihan, taas ang kababaihan, taas. Magbantayan kayo. Sabihin mo doon sa katabi mong women's, binibigyan kita ng pahintulot, nabantayan mo ako. Pag ako'y wala ng Sunday, i-chat mo ako. Amen! O mga young people, taas ang kamay. O young pro, sabihin mo, binibigyan kita ng pahintulot, nabantayan ako. At ako, bigyan nyo ng pahintulot, nabantayan ko lahat. At bantayin nyo rin ako. Iisa tagapagbantay ko si Lord at ang misis ko. Lalo pag ako'y nasa pinggan. Binabantayan niya. O kanina, binantayan niya, o ang kakainin mo ngayon ay ito. Ginayat na gulay, nilagyan ng apple cider. Di nakapikit na lang akong kainin. Wala kang magagawa. Amen? Kasi may nagbabantay. Kung sabihin ng asawa, sige, kainin mo lahat. Ayan ang patatin. Ayan ang balat ng manok. Lahat na yan. Tingnan ko lang. Huwag kang sakapit sa puso mo, sasabihin mo, nagsisikit ang dibdib mo. Ba't ayaw mo pabantay O, mga tatay, taas ang kamay. Sabi mo sa asawa mo, bantayan mo ako. O, huwag kayo magagalit. Pag minsan ng ating asawa, ay binabantayan tayo. Bakit? Mahal ka niya. Amen? Ganon din ang pananampalataya. Kailangan bantayan natin to. Magbantayan tayo. Kaya meron po tayo ng cell group, small group, meron kang father in faith, may anak ka, may nanay ka sa pananampalataya, pasalamatan mo nanay mo. Salamat, kapatid, binabantay mo ako. Ija-jollibee kita mamaya. Okay naman. Para namang medyo makabawi-bawi. Amen? Amen! Huwag tayo sasama loob. Hindi na nagbubukas ng Facebook kasi pag binuksan, makikita na, si nanay, magme-message na naman. Amen? So, ngayon ito, pasalamatan mo siya. O sabihin natin, thank you Lord. Kasi binabantayan. Tayo, bantayan tayo. Amen? Sa guard, the good. Sabihin natin, good deposit. Biro mo, deposit, sabi dito. Amen. Tanong yung bangko. May gwardiya na sa gate, 2. May gwardiya pa sa loob, 2. Yung armor truck, may 3 sa loob. Bakit silang naandun? Binabantayan nila yung daladalang pera. Mahalaga. Ganun din. Ang pananampalataya, itinalang tulad ni Pedro sa ginto. Kaya bantayan mo yan. Amen. Pagka may nagsabi siya, brother, wala ka ng Sunday, huwag ka nang sasama ng loob. Kasi binabantayan ka eh. Amen? Hello? At meron tayong lingwahe. Okay, sabi mo sa tabi mo, hindi kita tatantanan. O, di ba? In other words, hindi kita titigilan. O, guard your faith.
11 years of victory. Amen? Tayo ay magbabantayan. Lumalaki pamilya, hindi kaya po ng pastor. Lumalaki pamilya, hindi kaya ni Pastor Ira. Ang youth, hindi kaya ni Pastor Cora the community, ni Pastor Eli, ni Ate Nori, na sino mang kababaihang ko. Hindi kaya natin. Pero dahil tayo isang pamilya, tayo lahat ay magbabantayan. Na huwag sasama loob kung pinapalo up. Amen? Amen po ba? May ngiti mong tatanggapin, opo, ako po'y nakalimot lang. Ako po kasi namili. Amen? Ay gawa ng apo ko. Amen? Ay kung di maubos ang apo. Taon-taon may bagong apo. Adi apostol ka na. Hayaan mo yung apo mo. Sabihin mo sa mga anak ko, anak, available si Lola. Mula Lunes hanggang Sabado. Hayaan nyo naman sa linggo, si Lord naman ako. Amen! O palampakan natin ang Panginoon. Guard! Bantayan natin. Okay, lastly, 1 Timothy chapter 5, chapter 6, verse 20. Timothy, guard what has been entrusted to you, to your care. To your care. That's why we need to take care one another. Turn away from godless charter and the opposing idea of what is falsely called knowledge. Dito ako magwawakas. Maraming preaching full of knowledge. Full of idea. Pero nawawala yung essence ng Word of God. Si Pablo nagbabala kay Timothy. And that is very nice. Guard what has been entrusted to you. Listen to this. Kung ba't ko naituro to? Kayo pinagkatiwala ng Diyos sa Life in Christ. Are you there? Kaya kami tagapagturo, si Pastor Tim, ako, yung mga yang, si Pastor Ira, nagtuturo sa youth. Binigay kayo ng Diyos under our care. That's why we need to guard your faith. Yung pananampalataya ng ating Diyos na itinuro sa church na ito, kung bakit ito'y dapat natin ipamuhay lahat. I-guard. Amen? Because the Lord, regalo kayo ng Diyos under our care. Kaya naandun yung pagpapaalala. Amen? Naandun yung minsan bibigyan tayo ng advice, bibigyan tayo ng counsel because everybody is a gift under our care. Amen? Tayo po ito ngayon. Naunawaan po natin, palapakan natin ang Panginoon. Keep your faith alive. Amen. Buhay tayo. Dumating man ang Panginoon, tayo lahat ay nanginginang na magginto. Dumaan man sa apoy, lalabas ang tunay na pagkaginto. Kaya pag may dumadaan sa pagsubok, ito sasabihin natin, Lord, salamat, dinadalisay mo ang aking pananampalataya. Amen? At pagkatapos mong madalisay, lalabas ang kinang ng pananampalataya. At anong sabi ng Bible? God is a rewarder. Believe me, God is a God of reward. In our service to the Lord for how many years? The Lord rewarding us. Rewarding me, Pastora. Isa lang po ang niluluhod ko lagi sa Diyos. Lord, i-bless mo ang Life in Christ. Ang bawat pamilya. Walang makakaranas
ng panlalamig, walang maghihirap. Iaangat mo ang antas ng buhay nila. Magkakaroon ng impact sa kanilang community. Sasabihin nila ang kinang ng pananampalataya. So let us raise our hand. Sing it, I love you, Lord, and I lift my voice to worship you, all my soul. Everybody close your eyes and focus to God. As you raise your hand, actualize your faith. Have faith in the Lord. God is the same yesterday, today, and forever. Let us worship Him. Sing it. I love you, Lord. Raise your hand. And I Lift my voice to worship you. All my soul, rejoice. sing. Take Joy, my King. In what you eat. Let it be a sweet, sweet sound in your ear. Sing it loud. I love you, Lord, and I lift my voice to worship you. All my soul rejoice. take joy, my King, in what you hear. Oh, Let it be a sweet, sweet sweet sound in your ear. Gawin natin panalangin ang awit na ito as we lift our hand. Oh, I love you, Lord. Lord, we love you. And Salamat, dakilang Diyos. Napakabuti mo. to Worship you. All my soul rejoice. Take joy, my King. in what you eat. Let Be a sweet, sweet sound in your ear. Let us pray. Dakilang Diyos, salamat. Ang aming pananampalataya ay lagi mong dinadalisay. Salamat sa aming mga magulang. Dahil sila'y nagtiyaga upang kung ano ang kanilang pananampalataya ay ituro sa amin bilang kanilang mga anak. At mananatili, Panginoon, ang pananampalatayang ito sa mga susunod na henerasyon ng saling lahi na ang pananampalataya ay magiging buhay. Always keeping alive.
Sumabay po ang lahat sa maikling panalangin. Ama namin banal, sa pangalan ni Jesus, inihahandog ko sa iyo ang aking pamilya. Ang pananampalatayang aming tinanggap ay aming maalagaan. Maisali namin ito sa mga susunod na salinlahi namin. Dahil kung paano ang amang Abraham ay nagkaanak, sa bawat henerasyon, ang pananampalataya ay naging buhay. Inihahandog namin sa iyo ang aming pamilya at mula sa araw na ito, ikaw ang aming Diyos, tagapagligtas. Bigyan mo kami ng init upang bantayan ang pananampalatayang ito. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. And amen. God bless you all.